May kakaibang bagay sa negosyo na bihirang aminin ng marami. Yung negosyanteng mukhang tamad. Siya pa yung mas kumikita. Samantalang ikaw, pagod na pagod. Ikaw lahat gumagawa. Ikaw sumasagot ng chat. Ikaw nag-aayos ng order. Ikaw nagbibilang ng inventory. Ikaw nag-iisip ng marketing. Ikaw pa rin ang nagde-deliver minsan. Busy ka, sobrang busy. Pero tanong, bakit parang hindi tumataas ang kita? May dalawang negosyante, si Mark at si Carlo. Pareho silang may online store. Si Mark, gising ng maaga, reply sa messages, update ng listings, post ng promo, follow up sa supplier, araw-araw, pagod na pagod. Si Carlo naman, tahimik, hindi masyadong active sa chat, hindi rin laging online. Pero ang kakaiba, dumadami orders niya. Bakit? Simple lang, si Mark, trabahador ng negosyo. Si Carlo, designer ng sistema. Si Mark, gumagawa ng trabaho. Si Carlo, gumagawa ng proseso. Si Mark, ang sumasalo ng lahat. Si Carlo, ang gumagawa ng paraan para hindi niya kailangang saluhin lahat. Automated replies, clear order process, maayos na role sa team. Simple pero malinaw na systems. Hindi siya tamad, strategic lang. Ito ang masakit na katotohanan sa negosyo. Hindi ka binabayaran dahil sa pagod mo. Binabayaran ka dahil sa system na gumagana kahit wala ka. Kaya minsan, yung mukhang tamad, hindi lang busy. Nag-iisip, nagdi-design, nag-aayos ng structure para hindi siya kailangan sa bawat galaw ng negosyo. Ngayon, tanong, kapag tumigil ka ng 1 linggo, tatayo pa ba negosyo mo o hihinto din lahat? Kapag ikaw ang pinaka-importanting piyesa, hindi negosyo ang hawak mo. Trabaho lang na ikaw ang empleyado. Leadership sa negosyo hindi tungkol sa pagiging pinakamasipag. Tungkol ito sa paggawa ng sistema na kayang gumalaw kahit wala ka. Kaya ang challenge ngayon, simple lang. Sa susunod na araw ng negosyo mo, huwag mong itanong, ano pa ang pwede kong gawin? Ang itanong mo, ano ang pwede kong ayusin para hindi ko na kailangang gawin ito ulit? Doon nagsisimula ang tunay na paglago ng negosyante.